gagawin mo ngayon? Ha? Tatanggalin na natin sa tubig. Oo. Okay, tatanggalin. Tapos ano? Ililinis-linis mo pa. Ayan. Tatanggalin na po niya. Yun yung ano, yung binhi na ano, lubog yung sinasabi ko sa inyo na 12 hours. So, ayan. Tignan natin kung saan yan. Anong gagawin niya dito. Ito yung kung paano yung pag-prepare naman ng product, no? Sa apaw. Ay kukulog ng ganyan, yan ay pangkukulog mo. So hanggang bukas daw po yan. Ibig sabihin 24 hours na. 12 oras na. 12 oras. Okay, 12 oras din. Pero bukas na raw niya alisin sa pagkakulog. So, yun. Then, yun na yung next na. Kasi sasabog na. Okay. After ng kulog, sasabog na. Ito po naman ay isang way ng pagdudurog ng land preparation na ginagawa ngayon, na ginagawa ng mga farmer na paraan. Yung iba sa rotavator po para ayun para madurog lalo yung lupa, no? Ayan, nakikita mo, ayan yung ginagamit nila, no? So, makikita mo na yan yung ginagawa nila paraan na magdudurog ng lupa, no? Ayan ang ginagamit, hindi hand tractor. So, di ba, nung mga nakaraan na video ko, hand tractor po. Ngayon naman po ay naka-rotavator po para mas lalo madurog yung lupa na tatangnan ng punla at ng palay, di ba? Isang paraan din to
malalaman pag talagang gano'n na, nagtutup. Ganon. Basta naikutan na yan, lilipat na siya. Okay. So, ganun po, ano? Ayan. Saan ang lilipat? Okay. So, yan. After nito, makita nyo na ikutan ng lahat, lilipat na po ang rotavator sa ibang land preparation ulit. Mga kasuki, nakikita nyo po yun, no? Yun yung natatandaan nyo na kinulog na punla ay nabinghe na ibinugbod nila, no? Parang patabang ibinugbod sa lupa na yan, no? At after 5 days, ayan na po ang itsura ng punla ng palay, no? Yan. Long pin po ang ginamit nila, long pin. So ngayon, yung farmer o yung bayaw ko, ayan, ang ginagawa po niya ngayon ay nagre-ready na po siyang patubigan. At ang patubig nito ay tuloy-tuloy na po yan hanggang taniman na ng palay. Ay pag isinalin yan, yung punla na yan, dire-diretso na po ang tubig nyo. Okay? Hindi katulad ng sibuyas na may araw lang ng pagpapatubig. Ito po, dire-diretso na po. Yung ginagawa niya ngayon ay ready para pag-ready sa patubig ng punla. Ayan. Palay na po kasi tayo ngayon, second cropping. Ayan po ang itsura ng 5 days na inano na punla ng palay, no? Okay? So, yan po, nakikita natin, magang-maga po talaga ang mga farmer dito ay nagre-ready ng kanilang sa bukid. Iba-ibang istorya, iba-ibang sitwasyon. Pero ngayon dito ay para sa second cropping at para sa pagtatanim ng palay, no? Ngayon, ulitin natin, 5 days na po mula nung ibinugbod na parang pataba, ganon, ang binhi, 5 days, ganyan po ang itsura. Okay? So, basta lagi lang po kayo nanonood at susundan nyo. Please subscribe, Rakiterang Nanay Teresita Quezon. At please share, like, and follow. And of course, pakishare nyo po. Thank you so much and lagi lang po kayo manonood ng next vlog ko po, sa mga next videos ko. Thank you so much po. Ayan. Hello mga kasuki, at ito naman po ay yung pagbubuhos ng pataba sa punla, no? Usually hanggang isa o dalawang araw, ay isa hanggang dalawang beses lang ang pagbibigay ng paglalagay ng pataba sa punla hanggang sa bubunutin. Yan po ang itsura ng paglalagay ng pataba sa punla ng palay, no? Sa palay naman na po tayo, long pin, no? So, ang ginagamit niya pong pataba ay complete, yung triple 14 po. Ayan, no? Siya po yung nakita natin ng mga nakaraang vlog ko, yung nagtuturo po ng lupa para sa pagtatamnan ng kanya punla. At syempre next to punla, syempre yung palay na naantay na yan po. Ayan po, kita nyo. Ang sabi nga po nila sa akin, nasa isa hanggang dalawang po bago punutin ang punla. Ayan po. Ayan. See? Ayan. Patuloy lang po kayong manood ng aking mga vlog. Tapusin nyo lang po. Teresita Quezon, Rakiterang Nanay. Please share, follow,